Mapagpalang araw sa ating lahat. Matuwa sana kayo sa kwentong maririnig nyo mula sa akin. Ang pangalan ko ay Ryan, taga Masbate ako. Nasa mid-20s na ang edad at may maayos naman na trabaho. Ang mga maririnig nyong kwento ay nangyari sobrang tagal na ang nakakalipas. Unang taon ko ata ito sa high school. Di tulad ng ibang estudyante, noong high school ako ay sobrang sipag ko sa pag-aaral. Tanggap ko na kasi sa sarili ko na medyo hindi ako kagalingan pagdating sa academics. Kaya pinag-iigihan ko talaga ang pag-aaral. Halos gabi-gabi akong nagbabasa ng mga libro namin. Tapos kapag may exam ay laging hating gabi na ako natutulog dahil sa pagbabasa ng notes na sinusulat ko. Nagbunga naman yung kasipagan ko. Kahit hindi ako ganoon katalino ay matataas ang nakukuha kong marka sa klase. May project kami sa physical education nun. Sasayaw daw ng mga sikat na sayaw galing sa Amerika at mamarkahan ng teacher namin. Bale, 10 kaming magkakagrupo. Nag-usap-usap kami nun na sa darating na Sabado magpa-practice kami sa simbahan. Dumating yung araw ng Sabado. Pagkatapos kong kumain ng pananghalian ay naghanda na ako. Naligo, nagbihis, tapos sumakay ng tricycle papunta doon nga sa simbahan. Alam ko ako yung pinakamaaga sa aming magkakagrupo. Sanay na ako doon. Kahit nga sa klase sa umaga, madalas akong nauuna sa teacher namin na may hawak ng susi ng classroom. Pagdating ko sa simbahan, sabi ko tatambay muna ako at maglilibot-libot. Naglakad-lakad ako doon sa gilid kung saan maraming tanim na mga puno at halaman. Maganda yung pagkaka-landscape sa parting yon. Naupo ako saglit doon sa ilalim. Doon ko balak hintayin yung iba kong mga kaklase. Narinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako. May lalaki. Medyo matanda na yung itsura niya at nakasutana siya na kulay puti. Nakakapagtaka kasi alam niya yung pangalan ko. Tumayo ako. Nilapitan siya. Tapos tinanong kung bakit niya ako tinawag. Tinuro niya yung lupang tinatayuan niya. Sabi niya, hukayin ko raw ito para sa kanya. Hindi niya na raw kasi kayang hukayin ito mag-isa. May kahon daw sa ilalim ng lupang ito. Nagtaka ako pero sumunod pa rin naman ako sa inutos niya. Alam ko kasing miyembro siya ng simbahan base sa suot niyang sutana. Tinuruan kami ng mga magulang namin na maging magalang at rumespeto sa mga miyembro ng simbahan. Naghanap ako ng matibay na sanga ng kahoy at saka naghukay ako sa tinuro ng lalaki. Halos 15 minutos din akong naghukay. Nainis nga ako kasi hindi man lang ako tinutulungan ng lalaki. Nakatayo lang siya doon. Pinagmamasdan ako. Biglang may natamaan yung ginagamit kong sanga. Matigas na bagay. Inalis ko yung manipis na lupa sa ibabaw nun. May kahon nga. Tumingala ako doon sa lalaki. Nakangiti na siya. Hinawakan niya ako sa ulo at ewan ko ba, naramdaman ko yung kakaibang init ng katawan. Sabi nung lalaki, pumasok daw ako ng simbahan. Ibigay ko kay padre ang kahon na nahukay ko. Pagpasok ko sa simbahan, hindi na ako nagtanong sa mga tao doon. Para bang alam ko na kung saan mahahanap yung pare. Kumatok ako sa pinto. Pagbukas noon ay lumabas yung pari ng simbahan namin na naka-t-shirt na puti. May rosaryong kwintas. Pinakita ko yung kahon kay father. Muntik na siyang maiyak nung mahawakan niya yung kahon. Pinasalamatan niya ako at tinanong kung paano ko raw nahanap yung kahon na halos 15 taon na nilang hinahanap sa paligid ng simbahan. Sabi ko, may lalaking nakasutana na nagturo sa akin. Pinapasok ako ni father sa kwarto niya. May pinakita siyang litrato. Tinanong niya ako kung yun daw ba ang lalaki. Laking gulat ko kasi kamukhang kamukha niya yung nakausap ko. Sabi sa akin ni father, ito raw yung pinalitan niyang pari ng simbahan namin. Namatay dahil sa sakit yung pari na yon. Tinago daw noon sa kahon ang 2 benditadong singsing na nanggaling pa sa Santo Papa sa Roma. Ang kaso,
biglaan yung pagkamatay ng pare, kaya hindi niya nasabi kung saan niya tinago yung mga singsing. Binuksan ni Father yung kahon. May Biblia ito at may mas maliit pang kahon na alam kong naglalaman ng gintong singsing. Nagpasalamat sa akin si Father at sinabi na baka kaya ako ang pinili ng Padre na maghukay ng kahon na yon ay dahil may mabuti akong puso at alam niyang hindi ko na nakawin o sisirain ang nahukay na kahon. Nung lumabas ako sa simbahan ay naroon na rin yung mga kagrupo ko. Nagpractice kami buong hapon hanggang sa gumabi, pero hindi man lang ako napagod. Matapos ang pangyayaring yon, tuwing nagsisimba kami ng mga magulang ko, lagi kong nakikita si Padre doon sa hilera ng mga puno. Kumakaway sa akin. Siyempre kumakaway din ako pabalik. Dahil sa nangyaring yon ay naging volunteer na ako sa simbahan. May tita ako na nagpa-convert sa ibang religion dahil sa takot kay Mama Mary. Hi Sir Neb, ako nga pala si Phil. Kwento ko lang kung papanong sa sagradong katoliko na pamilya namin ay may isang naging born again. Yung tita ko na tawagin na lang nating tita bilang respeto na rin sa privacy niya at ng family niya. Sa pamilya nga pala namin ay sina lolo at lola yung mga palasimba talaga. Sina mama naman nagsisimba rin, pero hindi katulad nila lolo na every week talaga. At kung may special events na nagmimisa kahit weekdays, umaattend pa rin sila. So si tita, nagsisimba naman din siya kahit walang misa. Basta naisip lang niya na kailangan niyang magsimba. Halimbawa kailangan niya ng guidance o anuman, nagdarasal siya o nagsisimba. College noon si tita at nagre-review para sa board exams. Nagbisita iglesia siya since Holy Week noon. May isang church daw siya na pinuntahan na naging dahilan ng pagkawala ng pananampalataya niya sa Catholic Church. Disclaimer lang po na practicing Catholic po ako at hindi sa sinisiraan ko ang simbahang Katoliko. Base lang po kasi ito sa karanasan at kwento ng tita ko. Hindi naman kami naaapektuhan sa naging desisyon niya na magpa-convert. Hindi naging issue yon sa pamilya namin. Focus na focus sa pagdarasal si tita. Naglalakad pa talaga siya ng nakaluhod. Ginaya raw niya yung matatanda. Nagro-rosary pa raw siya. Kaso nalito siya sa pagdarasal dahil merong sit-sit ng sit-sit. Panay raw ang lingon niya at nagsisimula na siyang mabad trip. Hindi niya na lang daw pinansin at hindi na lang nililingon habang patuloy siya sa pagdarasal. Kaso naging mas eager naman daw yung sumisit-sit. Palakas ng palakas at parang nasa may tenga na niya. Noong time na yon ay natakot na si tita. Pakiramdam daw kasi niya talagang may nandidistract sa kanya para huminto sa pagdarasal. Tapos yung niluluhuran daw niya, biglang parang naging masakit sa tuhod. Yung makinis na marmol naman daw yung sahig. Pero pakiramdam niya ay sa asin siya nakaluhod. Masakit at mahapdi raw sa pakiramdam. Nakangiwi na siya habang nagdarasal. Bumagal din yung pag-usad niya dahil sumakit na nga yung mga tuhod niya. Noong sa palagay niya ay talagang binubulabog siya ng masamang espiritu, ay nagdasal daw siya ng sarili niyang panalangin. Pagtingala raw niya ay yung rebulto ni Mama Mary ang nakita niya, kaya dito siya nagdasal. Hiniling niya na tulungan siyang maitaboy ang kaaway. Kaaway pa nga yung word na ginamit niya. Kaso Sir Neb, laking gulat daw ni tita nung yung maamong muka ni Mama Mary ay biglang nagbago. Yung bibig daw nito ay lumuwang na parang winakwak yung magkabila niyang pisngi. Tapos parang nilalait yung dasal niya na parang bata na ginagaya ang sinasabi ng ibang bata pero nang aasar. Bigla rin daw tumalon mula sa kinatatayuan nito yung rebulto ni Mama Mary at tumakbo patungo sa kanya habang tumatawa.
Sa takot ni tita ay napaatras siya at napatihaya sa sahig. Kamuntik pa raw madapa sa kanya yung kasunod niyang naglalakad ng paluhod. Nagkagulatan sila at inalalayan siya nitong makaupo ng maayos. Paglingon niya sa rebulto ni Mama Mary, naroon na uli ito sa pwesto nito at normal na ang itsura. Pero sa paningin ni tita ay nag-iiba ang forma ng mukha nito at bumabalik yung nakakatakot na itsura. Napaiyak na lang daw siya noon, kaya inasikaso siya ng mga manang na nagdarasal at pinaypayan habang nakaupo sila. Pinagdasal daw siya ng mga yon at parang kinast out yung kung anumang nakita niya. Pero naririnig pa rin daw niya yung mga sitsit, kaya lumabas na lang siya ng simbahan. Mula noon parang na-trauma na siya kay Mama Mary. Sa tuwing makakakita siya ng kahit larawan lang ni Mama Mary ay napapaiwas siya ng tingin dahil nakikita raw niya yung nakakatakot nitong itsura. Kapag daw pumapasok siya sa kahit anong simbahan ay may naririnig siyang sitsit. Hindi niya alam kung totoo ba yun o imagination na lang niya. Pero ayun nga, natakot na siyang pumasok ng simbahan at kalaunan ay nagpa-convert ng born again. Ang sabi sa kanya roon ay posible talagang pamahayan ng masasamang espiritu ang mga rebulto. Sinasadya raw yun ng mga demonyo para sirain ang pananampalataya ng mga tao. Sa kaso ni tita, nagtagumpay ang demonyo na alisin ang paniniwala niya sa mga Katoliko. Pero mabuti na lang at hindi siya nawalan ng tiwala sa Panginoon dahil nahanap pa rin naman niya ang pananampalataya niya. Sa ibang religion na nga lang, pero at least religious pa rin siya. Sir Neb, pansinin mo po sana itong kwento ko at ma-narrate sa Pinoy Creepypasta. Ako mismo ang nakaranas nito at ang mama ko. Ako nga pala si Kim. Nangyari ito ilang minuto bago maaksidente si mama, taong 2016. Parang senyales na ito noon. Kaya lang ay hindi naman namin naiintindihan kasi wala naman sa hinagap namin na madidisgrasya si mama. Mabuti na lang din at nakaligtas pa rin siya kahit papano. Isa yung araw ng Huwebes. Biglang kinailangan mamalengke ni mama kahit wala sa schedule dahil yung kapatid ni papa at pamilya nito ay bumisita sa aming bahay at nagstay ng ilang araw kaya naubusan kami ng supply. Anyway, medyo ibang kwento na yung pakikisama namin sa kanila. Basta yung grocery namin na good for 2 weeks ay inabot lang ng wala pang 1 linggo dahil nga sa nadagdag na kumakain. Tapos medyo malakas pa silang kumain. Napilitan mamalengke si mama kahit hindi pa dapat. Bago siya pumunta sa palengke ay dumaan muna pala siya sa simbahan. Wala namang misa pero nagtirik lang siya ng kandila para sa aming pamilya. Habang nasa simbahan si mama ay doon ako tumawag sa kanya para magpabili ng floor wax. Sinagot naman ni mama yung tawag ko pero wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Sobrang ingay sa linya niya. Yung ingay na parang may nagkakagulo at nagsisigawan. Ang daming tunog ng sasakyan. Tapos may ambulansya pa akong naririnig. May umiiyak na babae. Tapos maya-maya, tumahimik. Narinig ko yung boses ni mama na hello ng hello. Nagtatanong siya kung bakit hindi raw ako nagsasalita. Hello lang din ako ng hello kasi hindi ko nga siya marinig dahil sa sobrang ingay. Nagtanong ako kung nasaan siya. Sabi nga ni mama nasa simbahan siya. Kako kung may misa ba dahil napakaingay. Sabi ni mama iilan lang silang tao sa simbahan kaya nasagot niya ang tawag ko. Tahimik nga raw. Nagtaka ako kasi nga dinig ko talaga yung komosyon. Pero hindi ko na binanggit yon dahil kinilabutan ako. Sinabi ko na lang yung floor wax at kako ay mag-iingat siya. Sir Neb, hindi ako mapalagay pagkatapos ng tawag ko kay mama. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Ang ginawa ko ay lumabas ako para dumaan sa simbahan dahil baka maabutan ko pa roon si mama.
Nag-text ako sa kanya na susunduin ko na siya. Hintayin na lang niya ako at kaming dalawa na ang mamamalengke. Pagdating ko sa simbahan ay tinignan ko kung nag-reply na si mama. Pero ang nakita ko ay mga miss call niya. Tatawagan ko sana, kaso nauna nang tumawag si mama. Pagsagot ko ay ibang tao ang nagsalita. Napakaingay sa linya ni mama. Yung narinig kong ingay nung tawagan ko siya ay ganoon din ang narinig ko sa ikalawang pagkakataon. Ang sabi ng tao sa kabilang linya ay naaksidente si mama. Sinabi niya kung saan ang lokasyon at pinapupunta ako. Hindi na ako nakapagsalita sa sobrang gulat ko. Basta pumunta na ako sa lugar na sinasabi niya. Napaiyak agad ako pagkakita sa tricycle na napailalim sa truck ng basura. Nag-hysterical na ako at tinawag si mama. Narinig ko yung boses niya at nakita kong nasa may gutter siya. Nakaupo habang inaasikaso ng mga medik. Taddad siya ng galos at bukol. Pero bukod sa nabaling braso na siya niyang naitukod pagkatalon ng tricycle, ay wala na siyang grabing pinsala. Sabi ni mama, noon daw tumawag ako sa kanya, ay palabas na siya dapat ng simbahan. Bumalik lang siya uli sa loob dahil mainit sa labas kung mag-uusap kami, tapos maingay pa. Kung nakalabas daw siya agad, ay makakasakay siya sa loob ng tricycle na naaksidente. Kita raw kasi niya yon mula sa loob ng simbahan na wala pang sakay. Habang nag-uusap kami ay may mga sumakay na. Siya raw ang huling pasahero, kaya sa backride na siya nakasakay, kaya nakatalon siya kaagad. Hindi gaya nung dalawang pasahero sa loob na naipit at mapuputulan pa yata ng mga paa. Hindi tuloy namin malaman kung blessing ba o ano yung pagka-late niyang sumakay. Baka kung mas na-late pa siya ay hindi na siya sa tricycle na naaksidente nakasakay. Nung nasa ospital na si mama at kailangan ng magbabantay ay tsaka naman umalis sa bahay sina Tito Noel. Ni hindi man lang dumalaw kay mama. Sumama pa nga raw ang loob ng mga ito dahil ang kwento raw namin ay mamamalengke si mama dahil wala na kaming grocery kaya siya na aksidente. Totoo naman yun. Pero ang sabi nila Tito Noel ay parang sinisisi pa raw namin sila sa pagkaubos ng grocery. Naisip pa talaga nila yon. Bagamat may bahid ng katotohanan ay sila pa ang may gana na magalit. Imbis na sana ay tinulungan man lang kami na magbantay kay mama. Magandang araw po Sir Nebkero. Ako nga pala si Nico. Share ko lang po yung tungkol sa lolo ng kakilala ko. Medyo nakakapangilabot kasi ang naranasan namin noong namatay itong si lolo. Konting backstory lang po. Yung lolo ng kakilala ko ay ubot ng yaman. Milyonaryo talaga. Madalas nga raw ay takbuhan siya ng mga kamag-anak na nagigipit. Kahit mga kaibigan nila o kakilala lang. Basta nangailangan ng pera, mapalibo o milyong piso, ay madali itong utangan. Kaya lang ay kailangang may saktong petsa na mababayaran ka agad yung utang na yon. Dahil kung hindi ay kung ano-anong malas ang mangyayari sa nangutang. May sumubok nga raw noon na iestapa si lolo. Tinakasan yung utang na 5,000 lang naman. Kaso makaraan daw ang ilang araw ay kusang bumalik yung nangutang na yon at nagbayad. Ang sabi ng iba ay sunod-sunod na nagkasakit ang 4 na anak noong nangutang na yon. Pagkatapos ay nagdidelirio yung mga bata at ang sinasabi ay bayaran ng utang kay lolo. Kaya ayun, pinilit makagawa ng paraan ng magulang nila para maipon yung 5,000 na utang at binayaran. Ayon sa kwento ng kakilala ko, pinaniniwalaan nila na nagsangla ng kaluluwa sa demonyo si lolo. Kapalit noon ay walang hanggang yaman habang siya ay nabubuhay. Pero dumating na nga ang oras na namatay si lolo. Wala raw itong iniwang last will and testament. Tapos yung mga kaanak na nag-iinteres sa kayamanan niya ay hindi rin nakaporma kasi lahat ng pera ni lolo ay nasa bangko.
At noon ngang araw na ihahatid na sa huling hantungan si Lolo ay nagkaroon ng nakakakilabot na ganap. Nakiramay ako noon at nakisama sa paghahatid sa kanya sa simbahan at sa sementeryo. Noong ipapasok siya sa simbahan ay kamuntik nang mabitawan yung kabaong. Bigla raw bumigat yun na parang solidong bato ang laman imbis na bangkay. Nahirapan yung mga nagbubuhat ng kabaong kaya minabuting ilagay ito roon sa may gulong na patungan ng kabaong. Pero kahit yun, Sir Neb, ay kamuntik nang bumigay. Kalauna naman ay nadala siya sa may altar at minisahan. Pero nung buksan ng kabaong ay napansin na lang namin na salubong yung mga kilay ni Lolo at parang nahihirapan ang ekspresyon ng mukha niya. Sinimulan na nga ang misa. Sumpa man, Sir Neb, talagang may naririnig kaming sumisigaw na lalaki. Kaso yung sigaw parang sa malayong lugar nagmumula at dinadala lang ng hangin. Nakakapangilabot yung sigaw dahil talagang humihingi ng saklolo at hindik na hindik yung mga palahaw. Parang tumatakbo siya dahil may kasamang hingal. Yung pare halata mong hindi na rin komportable sa naririnig kaya nilalakasan niya yung boses niya sa mic para siguro matabunan yung mga sigaw. Ang nakakapagtaka lang doon, yung mga nagvideo sa misa ay hindi nakuha yung sigaw. Tapos yung video ay malabo na parang kinuha mula sa likod ng makapal na usok. Mabilisan yung sermon ng pare. Tapos nung binibendisyonan yung kabaong, kitang-kita talaga na parang umuusok yung holy water na tumatama sa kabaong. Parang tumama sa mainit na bagay kaya nag-evaporate. Yung ibang matatanda na nakiramay ay nagsilabasan na dahil sa takot. May mga bulong-bulungan pa na parang nasa impyerno si Lolo at sinisingil na siya ng demonyo. Yun daw kasing sumisigaw na lalaki ay si Lolo mismo na gustong tumakas sa kinalagyan niya. Nung ilabas na yung kabaong ni Lolo ay kamuntik na namang mabitawan ng mga nagbubuhat. Napaso raw kasi ang mga ito. Para daw mainit na kaldero yung kabaong dahil sa sobrang init. Out of curiosity ay nakihatak din kami sa kabaong. Pero hindi naman yun mainit. Nung hipuin uli ng mga tagatulak ay nahawakan na nila at nailabas na sa simbahan. Napakadilim ng langit nang ilabas na yung kabaong ni Lolo. Parang uulan. Pero hanggang sa madala siya sa sementeryo ay hindi naman tumuloy yung pag-ulan. May mga naiwan pang mga pautang si Lolo nung siya ay mamatay. Pero lahat yun ay nagbayad pa rin sa kanya sa takot na malasin pa rin sila kahit wala na si Lolo. Pinaniniwalaan din kasi ng mga yon na galing nga sa demonyo ang yaman ni Lolo. At kung hindi nila ibabalik ang hiniram dito, ay baka kunin din sila ng demonyo. Sabi ng kakilala ko ay sa mga kaanak ni Lolo binabayaran yung mga utang. Noong umpisa ay ginagastos din nila yung pera, pero kalaunan ay dinedeposito lang din nila sa account ni Lolo dahil nagkakasakit din ang pamilya nila. Balot talaga ng hiwaga ang buhay at kamatayan ni Lolo. Nakakapangilabot talaga yung boses na narinig namin sa simbahan. Malakas ang kutob namin na siya ngayon na humihingi ng saklolo. Ang malaking tanong lang ay ano kaya ang parusa sa kanya sa kabilang buhay? Sinaunang kwento ito ni tatay na tungkol sa kababata niyang nabuksan ng third eye dahil sa kababalaghang nasaksihan nito. Ang sabi ni tatay ay kasama niya sa simbahan ng kalaro niyang si Edison. Sakristan sila pareho at magkaeskwela rin sa elementarya. Nakakalaro pa raw ni tatay si Edison noon at mahilig itong magpahiram ng mga laruan, kaya maraming gustong-gustong makipaglaro dito. Isa na nga sa kanila si tatay. Kaso nagbago ang buhay bata ni Edison nung may masaksihan daw itong isang klase ng kababalaghan.
May mga alagang baboy at manok sina Edison sa bakuran nila. Isang gabi raw ay ginising ng mama niya ang kanyang tatay dahil manganganak na yung alaga nilang inahing baboy. Si Edison naman na usisero ay bumangon din para panoorin kung paano nagpapaanak ng baboy ang mga magulang niya. Tuwang-tuwa na yung mga magulang niya kasi mahal ang bentahan ng biik at bawat isang nilalabas ng inahin ay malinaw na kwarta. Si Edison naman daw ay diring-diri dahil ang lansa raw pala ng baboy na nanganganak. Bigla na lang daw tumayo ang tatay niya at binunot ang itak sa suksukan sa bewang nito. Sabay inihampas yun na may kasamang pagkaskas sa bubungan ng piggery. Laking gulat daw ni Edison nung may marinig silang parang bumagsak sabay gumulong sa yerong bubong. Nagputakan yung mga manok at nagtahulan yung mga aso nila nung may nalaglag na mabigat sa lupa sa gilid ng piggery. Pagtingin daw nito ay isang tao na may malapad na pakpak ang gumagapang sa lupa at pilit na bumabangon. Ganun na lang daw yung sigaw ni Edison dahil manananggal pala ang taong yon. Kakalahati ang katawan kaya hirap na hirap bumangon. Yung mga magulang naman daw ni Edison ay pinagtulungang saksakin ng buho na nakaimbak lang sa gilid ng piggery yung manananggal na sigaw ng sigaw. Ang nipis daw ng boses noon at ang sakit sa tenga. Hindi naman nagtagal ay nakabuelo rin yung manananggal at nakalipad palayo. Pagkatapos ng insidenteng yun ay may nagbago na kay Edison. Sa salita ni Tatay Sir Neb ay nabuksan nga ang third eye niya. Bilang sakristan nga ito ay nagsumbong daw sa pari ng nasaksihan nito. Lagi raw pinagdarasal ng pari nila si Edison. Ayaw na raw nitong umuwi sa bahay nila at ang gusto ay sa simbahan na lang tumira. Sobrang trauma ang inabot ni Edison. Mas ligtas daw ang pakiramdam nito kapag nasa simbahan. Pero katagalan ay naging mailap na rin ito kahit sa simbahan. Yun pala ay kung ano-ano rin ang nakikita niya kahit sa bahay ng Diyos. May mga kakaibang nilalang daw na nakakapasok sa loob ng simbahan at meron din namang parang nakukuryente kapag sinusubukang pumasok. Yun daw mga tagumpay na makapasok sa simbahan ay pumapasok sa mga puon. Kapag daw may nagdarasal sa mga puon ay nagliliwanag yung mga nilalang at kung minsan ay tumitibok-tibok pa. Kumakapit din daw sa mga tao ang mga nilalang na yon. Minsan ay sumasama na sila sa tao paglabas noon ng simbahan. Meron din naman daw mga taong kinagagalitan ng mga nilalang na yon. Yun bang mga tao na hindi raw makapitan ng mga ito dahil nakakakuryente. Minsan na rin daw tinangkang kapitan ng mga nilalang na yon si Edison. Pero nagdarasal lang siya at nakukuryente na ang mga nilalang na yon kapag lumalapit. Noon nalaman ni Edison na kahit pala masasamang espiritu ay nakakapasok sa simbahan kapag sobrang lakas ng mga ito. Pero mas malakas daw ang pagdarasal dahil kahit gaano kalakas ang espiritu, oras na manalangin ka ng taimtim ay hindi na ito makakalapit. Isang tao na parating hinahabol ng masamang espiritu ay yung pari daw mismo. Ang kaso ay malayo pa lang yung mga espiritu ay nakukuryente na ang mga ito. Parang may malaking proteksyon daw na nakapalibot sa pari. Dahil kapag may tao na nakikipag-usap dito na may nakasabit na espiritu, oras na lumapit na sa pari ang taong yon ay pwerasahang makakabitaw yung espiritu na parang pinupunit sa tao. Hangang-hanga raw si Edison doon sa pare dahil ito ang tanging tao na nakitaan niya ng ganoon kalakas na panangga sa mga espiritu. May ibang mga tao rin naman daw na hindi makapitan ng espiritu, pero pinakamatindi raw talaga ang panangga noong pare. Sabi ni Tatay Sir Neb, eventually naman ay nawala yung trauma ni Edison at nakasanayan din niya yung mga nakikita niyang nilalang. Ang nangyari daw ay mas naging madasalin ito. Noon daw mga bata pa sila ay pangarap ni Edison na maging teacher.
Pero nung mabuksan ang third eye niya at makita ang kakaibang panangga ng pari, ay naengganyo itong maging isang pari din. Sa ngayon daw ay naglilingkod na sa isang simbahan sa Laguna si Father Edison. Armin po ang pangalan ko. Noon pa man bago pa mag-pandemic ay nanonood na ako sa Pinoy Creepypasta sa YouTube. Gustong-gusto ko kasi yung mga bagay na may kinalaman sa horror. Gusto ko rin sana na makapag-share ng kwento dito sa channel nyo. Malayo sa syudad ang lugar namin. Liblib na barangay na napapalibutan ng mga gubat at ilog. Pero kahit ganoon Sir Neb ay masaya naman kami dito. Mababait yung mga tao. Nagtutulungan lagi sa mga problema. Kapag walang ulam ang isang pamilya ay pwede kang manghingi ng gulay sa bakuran ng mga kapitbahay mo. Hindi ka magugutom. Basta hindi ka rin mapili sa pagkain. Ito yung mga panahon na wala pang internet sa lugar namin. Mahina ang signal ng TV at laging libangan ay pakikipag-usap sa mga kapitbahay mo. Nakakamiss din yung mga ganoong panahon. Sa lugar namin maliit lang ang simbahan. Siyempre dahil maliit din ang populasyon namin. Sabi nga nung isang foreigner na napunta sa lugar namin, parang mas marami pa raw alagang pusa at aso kaysa sa mga tao. Tuwing linggo lahat ng tao dito sa amin ay nagsisimba. Yun lang kasi ang mga pagkakataon na makakapagbihis ka ng maayos. May kakaibang ugali ang pari ng simbahan namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Roque. Si Father Roque, sobrang hilig niya mangolekta ng mga santo para sa simbahan. Tuwing dumadayo siya sa Maynila sakay ng van niya, lagi siyang may dalang mga santo pag uwi. Iba-ibang laki at itsura. Masaya rin siyang tumatanggap ng mga donasyong santo kahit kanino. Madalas niyang sabihin sa amin na masaya raw kasing tignan ng mga simbahan na punong-puno ng santo. Masarap daw tignan. Tuwing nagsisimba ako, marami sa mga santong ito ang hindi ko makilala kung sino ba. Ayoko namang itanong sa mga magulang ko o kaya kay Father kasi baka masermonan lang ako. Iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanila. May mga pagkakataon kasi napakiramdam ko sinusundan ako ng tingin ng mga santo. Para silang mga buhay na nilalang na tinitignan ka habang naglalakad. Ang sama lagi ng nararamdaman ko kapag di sinasadyang nakikita ko ang pagsunod ng mga mata nila sa akin. Isang gabi nga na maliwanag pa yung buwan, nagkukwentuhan kami ng mga kaibigan ko. Nung mapadpad ang usapan sa mga santo, yung pinakamatanda sa amin ay nagsabi na kung gusto raw naming makakita ng himala, sumama daw kami sa kanya. Una pa lang hindi ko na gusto yung ideya niya. Pero syempre hindi ko sasabihin na natatakot ako. Kasi siguradong tutuksohin lang ako dahil sa kaduwagan ko. Nilakad namin yung gilid ng simbahan na maraming makapal na halaman. Kasing taas namin yung mga halaman kaya hindi namin makita yung mismong simbahan. Biglang may pinasok yung pinakamatanda sa amin na espasyo sa mga halaman. Sumunod naman kami. Nasa likod pala kami ng simbahan. Doon pala sa likod ng simbahan, nakatambak ang karamihan sa mga santo na hindi nakasya sa loob. Nakasalansan sila sa lupa na parang mga sundalo. Yung ilan sa kanila may mga sira na. Meron pang ang iba na pugot yung mga ulo. Naghintay lang kami doon. Sabi nung pinakamatanda sa amin, may mangyayari daw. Lumipas ang 15 minutos, nababagot na ako nun. Nabawasan na rin yung takot ko ng bahagya. Ayan na, sabi nung isa sa amin. Sir Neb, nanlaki yung mga mata ko nung makita na yung ibang santo ay gumagalaw. 4 na santo siguro yung nakita namin na nanginig muna. Tapos ay naglakad pabalik-balik doon sa pwesto nila. Para silang mga bata na gawa sa kahoy. Nagkatinginan kaming magkakasama. Sa pagkakataong yun ay alam ko na ang gagawin namin.
Sabay-sabay kaming nagsitakbuhan pabalik doon sa mga halaman. Yung isa sa amin sumigaw na sa sobrang takot. Nung makabalik kami sa kalsada, naupo muna kami sa gilid. Lahat kami nanginginig, kahit yung pinakamatanda sa amin. Kalaunan nung mag-high school ako, napalitan yung pare sa simbahan namin. Binawasan nung pumalit na pare yung mga santo. Tinapon yung mga sira at hindi na madi-display. Yung iba naman dinonate sa kalapit na mga simbahan. Hanggang ngayon, Sir Neb, na malaki na ako, iniisip ko pa rin, ano ba yung nakita namin? Bakit ba gumagalaw yung mga santo? Siguro hindi ko na malalaman ang sagot. Muna po ang pangalan ko, Sir Neb. Kamusta po sa mga nakikinig ng Pinoy Creepypasta? Simula nang ma-discover ko ang channel nyo noong pandemic, ay halos araw-araw na akong nakikinig sa inyo. Nakakaaliw kasing makinig ng mga karanasan ng iba't ibang tao dito sa Pilipinas. Nakakatuwa lang kasi nakaka-relate ako sa karamihan sa kanila. Ako po kasi ay meron ding third eye. Matagal na. Grade 6 pa lang ako ay alam kong hindi normal ang mga mata ko. Na may mga bagay akong nakikita na hindi nakikita ng ibang tao. Sabi nila, gift daw ito. Pero para sa akin naman ay sumpa siya. Kasi nakakatakot minsan yung mga bagay na nakikita ko. Isa pang dahilan kung bakit ayaw ko nito dahil hindi ko agad nadidistinguish kung sino sa kanila ang multo at sino ang totoong tao. Sa pagkakaalam ko sa ibang may katulad na kakayahan, ay alam agad nila kung multo yung nakikita o hindi. Pero ako, hindi ko kayang gawin yon. Marami sana akong kwento na pwedeng i-share dito na sobrang nakakatakot. Pero para maiba naman, ito na lang paborito kong encounter sa isang multo. Dumalaw kami ng boyfriend ko sa simbahan. Nung panahon kasi na yon ay kukuha siya ng licensure exam. Kaya sabi ko, ano kaya kung pumunta kami sa isang simbahan? Tapos magrosaryo kami para na rin sa exam. Halos walang tao doon sa simbahan na pinuntahan namin. Ang tahimik talaga. Pinili namin na pumuesto sa pinakaunahan ng simbahan. Tsaka kami nagsimulang magdasal. Sa kalagitnaan ng rosaryo naming dalawa, nakita ko na sobrang focus ng boyfriend ko sa pagdarasal. Paglingon ko sa kanan, may bata na nakaupo sa tabi ko. Ang dungis ng suot niya. Tapos yung mukha niya, marumi rin. Sa una pa lang suspetsya ko na agad na multo yung bata na yon. Nginitian ko siya. Nginitian din ako. Tumayo siya tapos pinaypay niya ako na para bang sinasabi na sundan ko siya. Nagpaalam ako sa boyfriend ko na iihi lang. Tapos sinundan ko yung bata. Pumunta kami sa pinakagilid na bahagi ng simbahan. Nung tumagos siya sa isang halaman na nadaanan namin, doon ko nakumpirma na multo nga yung bata. Tumigil yung bata sa isang sementadong silid. May pangalan doon sa sahig at petsa. Puntod niya yon. Tinuturo ng bata yung puntod niya. Nginitian niya ako tapos nagsalita. Salamat daw. Halos ilang taon na raw na walang dumadalaw sa puntod niya. Yung mga magulang niya na dating sinisindihan siya ng kandila sa puntod na yon ay umalis na at nang ibang bayan na. Ang lungkot daw na maging mag-isa sa sobrang tagal na panahon. Muntik pa akong maiyak sa sinabi ng multo sa akin. Nagpahanap ako ng mabibilhan ng kandila at posporo. Tapos nagtulos ako ng kandila sa puntod. Tuwang-tuwa yung bata. Ron-ron daw ang tawag sa kanya ng mga magulang niya. Nginitian ko siya tapos pinangako ko sa kanya na palagi ko siyang ipagdarasal para hindi na siya malungkot. Tumawa siya ng malakas at nagpasalamat. Simula noon kapag nagdarasal ako, hindi pwedeng hindi ko maaalala yung batang nakita ko sa simbahan.
Sana ay hindi niyo po gamitin ang tunay kong pangalan, Sir Neb. Carl na lang ang itawag niyo sa akin. Ang maririnig niyo po ngayon ay totoong nangyari sa akin. 2018 nang magtrabaho ako sa isang bar dito sa Bicol. Waiter ako sa bar. Baguhan pa lang ako nun. Wala pa nga sigurong kalahating taon ako sa trabaho. Madali lang naman yung trabaho ko. Ang pinakamahirap na siguro ay yung pagpupuyat. Shift kasi namin nagsisimula ng mga 6 PM hanggang madaling araw. Ang sabi ng boss ko, masasanay din daw ako sa ganoong oras ng trabaho. Pero ewan ko ba sa sarili ko, kasi hindi talaga ako nasanay sa ganoong shift. 3:00 na ng umaga nun. Naglalakad-lakad ako sa gilid ng highway nang may makasalubong akong lalaki. Natakot nga ako, baka ako hold-upper. Pero pagtingin ko sa mukha nito, nakilala ko agad. Si Yong, kaklase ko siya nung high school. Nagyakapan kami tapos nagkamustahan. Sabi niya pauwi na rin daw siya. Sabi ko ba't hindi na lang muna kami syumat sa bahay. Total ay matagal na rin kaming hindi nagkikita. Bumili kami sa 7-Eleven ng mga maiinom at pulutan. Tapos diretsyo na sa bahay. Tulog pa rin yung mga magulang at kapatid ko. Nagkamustahan lang kami. Update sa kanya-kanyang buhay. Tapos napunta yung usapan sa religion. Sabi ko kasi ako naguguluhan pa sa kung ano talaga ang religion na gusto kong sundin. Nagsisimba naman ako pero sabi ko gusto ko sanang ma-experience yung ibang religion. Tulad ng Iglesia, Muslim o kaya Jehovah. Para na rin alam ko na nasa tama akong pananalig sa buhay ko. Sabi niya kung gusto ko raw ay subukan ko yung simbahan na pinupuntahan niya. Nagkasundo kami. Sa susunod na linggo ay magkikita kami. Tapos isasama niya ako na magsimba doon nga sa church nila. Muntik ko pa nga itong makalimutan. Buti pinaalala niya sa akin sa text na magkikita nga pala kami. Pagdating ko doon sa napagkasunduan naming lugar, ready na si Yong. Sabi niya isang sakay pa raw kami ng jeep. Nung bumaba kami ng jeep, malaking building yung inabutan namin. Pumasok kami at yung guard, hindi na kami kinapkapan. Parang kilala naman niya si Yong. Pumasok kami sa elevator at imbis na pataas ay sa ibaba kami ng building papunta. Basement, number 2 yung nakalagay sa elevator. Pagbukas ng pinto ng elevator, tumambad sa akin yung maraming tao na nakasuot ng mga formal na damit. Medyo nahiya pa nga ako sa suot kong polo shirt. Pinakilala ko ni Yong sa ilang tao doon. Sabi niya kaibigan niya ako na gusto rin daw maranasan ng church nila. May tumunog na parang alarm at yun na pala yung signal na magsisimula na ang misa. Pumasok kami ni Yong. Sa likod kami pumuesto. Nung maupo lahat ng tao doon ay nakita ko yung pinaka-altar ng simbahan. Para naman siyang altar ng mga Katolikong simbahan sa atin. Pero imbis na mga banal na santo ay may malaking estatwa sa gitna ng altar na may sungay. Kinabahan ako nung makita ko yun. Paglingon ko sa likod ko, nagsara na yung 2 pinto. Tinitigan ko si Yong. Nakangiti siya. Sabi niya sa akin, magtiwala lang daw ako. Maiintindihan ko rin ang lahat. Sa pagkakataong yun, Sir Neb, gusto ko nang umalis. Pero hindi pwede. Hindi ako basta-basta makakalabas dahil sa nakalak nga yung pinto. Hinayaan ko na lang na magpatuloy ang misa. Lumabas ang isang lalaking nakarobang itim galing sa likod ng altar at nagsimula na siyang magdasal ng Latin. Tapos pinasalamatan niya kaming lahat na nandoon. Lahat ng sumasamba sa Panginoon nila. Halos hindi ako makahinga nang marinig ko yun. Pakiramdam ko, hihimatayin ako anumang oras. Mas tumindi pa yung hilo ko nung makita ko na may nilabas silang batang kambing. Kinatay nila yun sa harap ng altar at lahat ng miyembro na nandoon ay lumapit sa altar para makainom ng dugo ng batang kambing. Ako lang ang hindi uminom. Matapos ang misa, nagbukas na yung pinto.
Hindi pa tapos magsalita yung nakarobang lalaki sa altar ay tumakbo na agad ako. Hindi ko sila nilingon kahit siyong. Tumakbo ako sa elevator. Nung makalabas ako ng building ay sumakay agad ako ng jeep at umuwi na. Siyong ilang beses pa niya akong kinontak na kung pwede raw ay umattend uli ako sa simbahan nila. Pero hindi ko na nireplyan. Pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako babalik sa lugar na yon. Kwento ng lola ko ang maririnig nyo ngayong hapon. Julia ang pangalan ng lola ko, Sir Neb. Mahilig magkwento si lola ng tungkol sa mga nangyari sa probinsya nila dati. At siguro ang paborito ko sa mga kwentong ito ang tungkol sa mapaghimalang Birheng Maria sa simbahan nila. Teenager pa noon si lola. Di pa nga raw niya nakikilala noon si lolo. Abala pa siya noon sa pag-aaral sa high school. Ang pinakamalapit daw na simbahan sa kanila ay ito ngang simbahan na bahay ng isang santo ng Birheng Maria na halos kasing laki ng isang tao. Sabi ni lola, sa laki raw nito ay mas malaki pa ito sa kanya. Gawa ito sa ilang bahaging marmol at simento. Nung panahon daw na yon ay usap-usapan na yung pagsasara ng simbahan. Sabi nung pare, halos wala na raw kasi silang natatanggap na donasyon kasi may 2 bagong simbahan na tinayo sa labas lang ng bayan. Mas malaki ang mga ito at mas malapit sa ilang kabahayan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nabawasan na yung mga nagsisimba sa kanila. Kasi nga mas malapit yung mga bagong tayong simbahan. Isang araw nga nag-announce yung pare na hindi na raw nila kayang patakbuhin ang simbahan nang walang donasyon galing sa labas. Magpapalipas na lang daw sila ng 1 buwan at saka magsasara ng simbahan. Isa sa mga unang bagay na ginawa ng pare ay yung pag-donate ng malaking Birheng Maria sa kabilang simbahan. Mas mainam naman daw yon. Total naman ay sigurado siyang doon daw lilipat sina lola at iba pang residente sa pagsisimba. Lampas 10 tao yung kumarga doon sa rebulto ng Birheng Maria papunta sa truck na magde-deliver. Sumunod na araw, nagkagulo raw yung mga tao sa simbahan kasi nung pumasok daw ng maaga yung sekretary ni Father, nakita niya yung Birheng Maria na nandoon na sa dati nitong pwesto na parang walang nangyari. Nagtaka ang lahat kung sino ang gagawa nun. Sinong magnanakaw ng rebulto ni Birheng Maria at magbabalik nito sa simbahan. Walang nahanap na gumawa noon, kaya inutos uli ni Father na ilipat yung santo. Lahat daw silang mga residente ay nag-abang doon sa simbahan kung mangyayari ulit ang himalang pagbabalik ng Birheng Maria. Kasama na doon si lola. 11:00 ng gabi, narinig nila yung malakas na tunog ng pagkaskas ng marmol sa simento. Nung silipin nila, nandoon na nga uli yung Birheng Maria. Hindi na nila ulit pinamigay yung rebulto. Sabi nung pare, malamang ay sign daw ito ng mga himalang paparating. At tama nga si padre. Lumakas ulit yung attendance nung simbahan matapos malaman ng mga tao ang nangyari. Isa pa, bumaha ulit yung donasyon. At dahil sa himalang yun, ay hindi na raw kinailangan pang magsara ng simbahan. Sabi ni lola, hanggang ngayon nakatayo pa rin yung simbahan na yon sa probinsya. Kapag umuwi raw kami, ay dapat naming dalawin yung simbahan at dapat naming makita ng personal yung mapaghimalang Birheng Maria. Alan po ang pangalan ko, Sir Neb. Isang tricycle driver. Dito sa lugar namin, sikat ang tore ng simbahan dahil ayon sa mga sabi-sabi ay may nagpapakita raw na multo sa itaas. Noong kabataan namin, isa sa mga gustong-gusto naming lugar ay ang simbahan. Malawak kasi yung space sa unahan nito. Parang malaking park na pwedeng paglaruan ng kung sino-sino. Doon kami lagi kapag bakasyon
maglalaro ng tagu-taguan, soccer, karate, basta kung ano-ano pang maisipang laro ng mga bata. May isang hapon nga na nakatambay kami sa ilalim ng tore ng simbahan. Napag-usapan namin yung tungkol sa multo sa itaas ng tore. Sabi nung iba, hindi raw sila naniniwala kasi sinasabi lang daw yun ng mga caretaker ng simbahan para walang bata na umakyat doon ng walang paalam. Meron namang nagsabi na naniniwala daw siyang totoo yun kasi nakita raw mismo ng kapatid niya yung multo. Para matapos na yung away, sabi ko bakit hindi na lang namin akyatin at tignan kung totoo ang mga sabi-sabi. Sakto kasi walang katao-tao sa paligid. Dahan-dahan kaming umakyat sa hagdan na bakal papunta doon sa tore. Kung tama yung pagkakatanda ko ay nasa 8 kami nun. Para kaming mga magnanakaw na pilit tinatago yung tunog ng mga yapak namin. Nung marating namin yung taas, imbis na matakot, namangha pa kami kasi kita mo yung buong bayan galing sa itaas. Ang ganda. Pakiramdam ko noon para akong nasa eroplano. Ang presko pa ng hangin. Narinig namin bigla yung mga yapak na galing sa kung saan. Lumitaw galing doon sa pader ang isang lalaking nakabarong. Tapos nagsalita. "Saan kayo pupunta?" Sabi nung lalaki. "Sir Neb, wala siyang mga mata. Yung balat ay naaagnas na ang kulay." Tinaas niya yung mga kamay niya. Tapos nakita namin yung mga daliri niya halos buto na lang. Paunahan kaming lahat na makababa sa hagdan. Yung ilan sa amin sumisigaw pa sa takot. Sumalubong sa amin sa ibaba yung mismong caretaker ng simbahan. Lagot na, pero wala na kaming pakialam kasi mas takot nga kami doon sa multo. Pinaupo niya kaming lahat sa harap ng altar. Habang hinihintay namin yung mga magulang naming pinatawag niya. Habang naghihintay, kinuwento niya sa amin na malamang ang nakita naming lalaki na nakabarong sa tore ay yung unang caretaker ng simbahan. Marami ang nagsasabing nabaliw daw ito. Tapos tumalon galing doon sa tore. Kaya raw yung multo nito ay doon pa rin namamalagi at nagpaparamdam. Kahit nga raw siya ay takot na umakyat doon. Nung dumating yung mga magulang namin, napagsabihan lang kami. Warning na raw yun at sa susunod na mahuli kami sa tore ay mga magulang na namin ang magmumulta. Pinagalitan pa ako ni Papa pagdating sa bahay pero nangako ako sa kanya na kahit kailan hindi na ako aakyat doon. May katagalan na rin ang mangyari ito, pero wala pa naman sigurong 10 years. Kamusta po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig dito sa Pinoy Creepypasta? Tungkol po itong kwento ko sa sunod-sunod na kamalasan na nangyari sa parokya namin na hindi ko na lang papangalanan. Tinatanggi kasi nila na ito yung dahilan ng kamalasan. Siguro dahil nakakahiya nga naman. Ang kaso maraming makapagpapatunay ng katotohanan nito. Kaya parang open secret na lang ito dito sa lugar namin. Mabuti nga at hindi nawalan ng gana sa kanila yung mga taga rito sa amin pagkatapos ng pangyayaring ito. Mantakin mo ba naman kasi, naturingang mga taong simbahan pero masasama ang ugali. Kung sa bagay, normal naman yata talaga sa ating mga Pilipino ang ganoon. Kung sino yung palasimba ay sila pa ang may magagaspang na ugali. At eto nga po, isang sample ng taong simbahan nagara pa lang ng bastos ng isang pinaniniwalaang mangkukulam. Kaya naman nasampulan din sila ng matinding ganti. May isang ginang daw noon na nag-i-inquire para sa binyag ng kanyang anak. Bad mood yata yung nakausap nitong ginang na ito sa opisina ng simbahan dahil pabalang-balang ang sagot nang malaman na 9 na taong gulang na pala yung batang pinabibinyagan. Noong una raw ay ang tanong noong taga-opisina na tawagin na lang nating Rita
ay kung magpapakonvert daw ba sa Katolisismo yung bata dahil sobrang late ng araw ng pagpapabinyag. Ang sagot daw nitong ginang ay hindi naman. Sadyang late lang na mapapabinyagan ng bata. Ayaw daw patapusin ni Rita sa pagsasalita yung ginang. Sagot kaagad na bakit hindi kaagad inasikaso at pinaabot pa ng 9 na taon. Sabi naman ng ginang ay wala pa raw pambayad sa binyag. Sinopla na naman ni Rita at ang sabi ay nakakabili ng mga cellphone pero hindi maasikaso ang binyag. Sagot naman ng ginang ay bigay lang ng isang kaibigan ng cellphone na gamit niya. Sinopla na naman ni Rita at ang sabi ay gaano kahirap ang buhay para hindi kaagad maasikaso ang binyag. Doon na raw sumabog yung ginang. Bigla raw binagsak yung mga kamay sa pinaka-desk noong opisina kasi nasa loob yung opisina. Tapos ay may salamin lang na harang kung saan may butas lang yon para sa kamay at bibig para magkarinigan. Yung kahoy na parang patungan nila roon ay yari sa mahogany. Pagbagsak daw talaga ng palad ng ginang ay kumalampag yun na parang pinto na binalibag sa pagsasara. Natameme yung mga nasa opisina at iba pang nag-i-inquire ng kung ano-ano. Pati yung janitor na naglilinis ay napahinto. Tapos yung mga nasa labas ay pumasok dahil nag-alala sa kalampag na narinig nila. Ang lakas daw talaga. Natameme si Rita kasi sa kanya raw nakatitig yung ginang. Pagkatapos ay nagsalita raw ito na hindi na lang pabibinyagan sa simbahang yon ng anak niya dahil wala pa man daw sa kabilang buhay ay napakatindi na ng pagsusulit at panghuhusga na kanilang nakuha. Kasabay noon ay umalis na yung ginang. Wala raw tunog ang mga hakbang nito kahit kitang-kita na padabog itong umalis. Wala raw makapagsalita kahit ilang saglit nang wala yung ginang. Pero ang kwento ng mga naroon sa opisina ng araw na yon at nakasaksi sa nangyari, bigla raw silang kinabahan na hindi mawari. Parang may masamang mangyayari at sobrang takot daw ang kanilang naramdaman. Kaya lang daw uli nakapagsalita at nakakilos ang mga tao ay noong may nalaglag na ballpen. Sa sobrang tahimik ay dinig na dinig ang pagbagsak noon sa sahig. Noon lang daw parang nabasag yung kung anumang hiwaga na nangyari. Kasabay noon ay umiyak yung batang kasama ng isang nag-i-inquire sa opisina para naman sa kumpil. Nagturo raw sa kisame yung bata at ang sabi ay ang daming putik na tumutulo roon. Wala naman daw putik sa kisame. Lumabas na lang yung mag-ina. Naglabasan na rin yung iba pang tao. Siyempre dahil nga sa maraming tao sa opisina ay marami ring nakasaksi sa ginawa ni Rita at noong ginang. Kumalat agad ang kwento sa buong bayan, pati sa mga karatig bayan. Noong sumunod na misa ng linggo, napag-usapan tuloy sa misa ang nangyari. Parang nag-public apology si Father at ang sabi pa kung nasa misa raw yung ginang na nabastos ni Rita ay lumapit lang ito sa kanya pagkatapos ng misa at sagot na niya ang bayad sa binyag ng bata. Pagkasabi noon ay ilang bata ang nag-iyakan habang nakaturo sa kisame at ang sabi ay may putik na tumutulo. Sir Neb, viral talaga yung pangyayaring yon kasi hindi bababa sa 10 bata ang nag-iyakan. Pero nagbayad yata ang mga politiko sa amin sa media para manahimik ang mga tao. Kung nagkataon kasi ay hindi lang sa simbahan ng kasiraan noon kundi mismong sa bayan namin. Nagsimula nga lang kasi ang lahat dahil sa ginawa ni Rita. Umpisa pa lang ang lahat ng yon. Sa labas ng simbahan ay may mga nagtitinda ng mga rosaryo, mga halamang gamot, mga agimat at kung ano-ano pa. May mga manghuhula at albularyo rin na nagsasabing may kakaibang nangyayari sa loob ng simbahan. Nakakatakot daw minsan dahil bigla na lang silang makakaramdam ng kilabot. May isang tindera nga ng kandila noon na umalis na lang at lumipat sa ibang simbahan. Hindi raw talaga ito mapakali kapag naroon sa malapit sa simbahan.
Ewan ko sa kanila kasi ako naman ay walang nararamdaman na kakaiba noon. Pero siguro kasi ay sila yung mga araw-araw na nasa simbahan kaya alam nila na may mali. Si Rita naman daw ay pinagbakasyon muna ni Father. Kumbaga suspended dahil sa misconduct niya. 1 linggo siyang hindi pumasok magmula noong misa na nag-public apology si Father. At makaraan nga ang 1 linggo ay ito na muli si Rita. Nagtatrabaho na uli pero sabi ng mga kasamahan niya sa opisina ay kakaiba ang kinikilos niya dahil ayaw makiharap sa mga taong pumapasok para magpaset ng binyag o kasal at kung ano-ano pa. May kwintas din daw itong suot na ang pendant ay krus. Samantalang dati ay hindi ito nagsusuot ng alahas maliban sa relo. Kinabukasan ay late si Rita. Nung araw na yon sa kung anong dahilan, biglang bumagsak yung main door ng simbahan. Gawa yun sa pinaghalong bakal at kahoy, kaya talagang mabigat. Mabuti na lang at walang nabagsakan. Pinaayos lang yon at pinatibayan ng pinaka-bisagra. Dahil ang sabi ay kinain na pala ng kalawang yung bisagra, kaya bumagsak. Pwede sanang palampasin ang pangyayaring yon. Pero nagkasunod-sunod ang mga nasira sa simbahan. Yung stained glass na bintana ay 3 ang nabasag. May rebulto si St. Anthony na natumba at nabasag din. 2 luhuran ang nag-collapse habang may mga nakaluhod na tao. Mabuti na lang at dikotsyon yun, kaya wala namang nasaktan. Pero sa buong linggong yun nga ay napakaraming nasira. Usap-usapan tuloy na parang may sumasabotahe sa simbahan. Sabi ng iba ay palagyan na raw ng CCTV dahil baka may naninira talaga ng mga gamit kapag walang nakakakita. Pero yung mga mapamahiin, naiugnay nila ang lahat sa ginawa ni Rita doon sa isang ginang. Ang suggestion pa ng mga yon ay hanapin ni Rita yung ginang at humingi ng pasensya rito. Tikom ang bibig ni Rita at wala ring nababanggit si Father sa mga misa. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang ang mga naroon malapit sa simbahan dahil pagkarami-raming usok ang lumabas mula sa simbahan. Akala raw ay may sunog. Yun pala ay nag-iinsenso si Father at nagbebendisyon. Imagine simbahan binebendisyonan. May mga nagsabi kasi na si Father mismo ay nakakita ng isang grupo ng mga anino na pumasok sa simbahan. Napakarami raw. Pagkatapos ay nagsipag-akyatan sa pader at kisame. Kumalat ang balita. Pagdating ng araw ng linggo ay nagkaroon ng special announcement. Nagsalita sa harap ng simbahan si Rita. Ubod na siya ng payat. Nakita ko yun, Sir Neb, kasi umattend ako ng misa. Si Rita mismo ang nag-public apology. Hindi niya binanggit yung ginang na binastos niya. Pero in general ay humingi siya ng tawad kung meron daw siyang na-offend. Nakakatawa, Sir Neb. Ang daming bulong-bulungan na kaya in general ang paghingi ng tawad ni Rita ay dahil sadya palang masama ang ugali nito, lalo na kapag maraming tinatrabaho sa opisina. Ika nga ng iba ay dapat sa kuweba na lang magtrabaho si Rita para hindi nabibisi. Pagkatapos ng apology niya ay nagbitiw na rin siya sa trabaho. Sabi nag-resign. Sabi naman ng iba, tinanggal talaga. Nag-abroad daw ito pagkatapos. Doon lang natapos yung mga kilabot na sinasabi ng mga nagtitinda sa labas ng simbahan. Natapos din yung mga pagkasira ng mga gamit sa simbahan. Pati yung mga nagpapakitang putik sa kisame. At yung mga anino ay nawala rin. Hinintay lang na umalis si Rita para umalis din yung mga hiwa-hiwaga. Pero ngayon kapag binabanggit mo ang kwentong yan sa mga taong simbahan, tinatanggi nila na nangyari ang mga hiwagang yon nung minsang may mabastos si Rita. Coincidence lang daw ang lahat. Sadya raw may kalumaan na ang ibang gamit ng simbahan kaya nagkakasira-sira. Hindi raw kinulam o pinarusahan ang buong simbahan dahil kay Rita.
Mas malakas daw kasi ang pananampalataya nila kesa sa anumang padala ng kaaway. Tungkol naman doon sa ginang na binastos ni Rita, wala nang balita sa kanya. Hindi niya pinabinyagan ang anak niya sa parokya namin at wala rin daw nagpapabinyag ng anak sa ibang karatig simbahan na nagmamatch sa itsura ng babae.